Sa Misamis Occidental, may dalawang bata na nakulong sa nasusunog nilang kubo. Pero hanggat sa kahuli-hulihan nilang sandali, kitang-kita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Hala, oy, naluyo kayo, oy. Puro na, puro. Isang nagliliyab na kubo ang inabutan ng mga tiga-Sinakaban, Misamis Occidental, magtatanghali nitong Lunes. Tapos ginoo ko. Itong kalayo kay lapas ato kusugan. Ang nakakakilabot dito sa loob ng nasusunog na kubo, may humihingi ng saklolo. Dalawang bata na trap sa loob. Ang bata, syagit siya. Pero ang mga re-responde, wala raw nagawa. Ang pintuan kasi ng kubo na siyang tanging daan papasok, nakakadena. Sino ang nagkadena? Di naman gid sila gigakuan bro na kung sila kabalong ko ba? Di pasagdahan na sila dili ba? Nasaan na ang mga magulang ng mga bata? Ang mga batang humihingi ng saklolo, ang 4 na taong gulang na si Mark Anthony at ang nakababata niyang kapatid na si Jimuel, 2 taong gulang. Nung mga sandaling nasusunog ang kanilang kubo, ang kanilang mga magulang na sina Jennifer at Wilfredo nagtatrabaho sa bukid. May nakaila na mo, nasunog rabay mong balay. Yung bahay nyo nasusunog, bilisan nyo! Bilisan nyo! Wait, bilisan nyo! Buol na kayo ni Adto. Tayo ni uli, may dire. No? Nung mga sandaling yon, may mga residente nang tumawag ng rescue. Please me sa MDRRB na paniun dari kanay nasunog. Pero dahil gawa lang ang kubo sa light materials, mabilis itong natupok ng apoy. Totally raised from the ground na talaga. Wala ng wall, wala na ding sahig. Dito na tumambad sa kanila ang mga labi ng 2 bata na magkayakap. Di yun angay biyaan mga bata. Magulang ni mabaw. Nakakadina with kandado po. Dead end na talaga siya kasi wala siyang bintana. So yung labasan nila is yung pintuan lang. Uy, ginoo ko, oy. Iyak na lang ako ng iyak kasi hindi ko na mabawi yung buhay nila. Ang mag-asawa, 4 na oras pa bago nakauwi. Magulang ni mabaw. Ang manghod gakulob din giakuban sa magulang ma'am. Kaya nila nabili na mo, gamit sa himan sa mga bata. Kaya naman sa gawas sa magibutang. Parang sa bata pa sa akong anak, si Jimuel. Uni ang gamiton. Hallelujah, ginoo ko. Lord Jesus, ginoo ko, kaluoy, Lord. Wali ko kadawat, kung magsisiho na akong kagulingon. Kaya po, marag makakabitaw, marag tag mabuang. Kaya magunahuna sa imong anak nga wala na. Sanggang dikit daw talaga ang magkapatid na Mark Anthony at Jimuel. Ano sa abre? Abre na, dili na, uy, vitamins man na. Hapunan ko, uli ko alas 6. Adi sila po sila matulog, umabot, abuton ko nila, na may gasam dala. Dahil magkakalayo raw ang mga bahay sa kanilang lugar, lagi raw silang walang mapag-iwanan sa 2 bata sa tuwing sila'y pupunta ng bukid para manguha ng binunga o prutas na ginagawang mama o nganga. Amo ra manginom nga, anera mong duha, mauli ko sa'yo. Pero may mga pagkakataong gumagala raw ang magkapatid. Ang mga bata naabot sa kanal dito tong nay kanang habog na siya nga kanal ba wala sila kaubang dagko sila rang duha basin daw unyag mahagbong. Nitong Lunes, ang mag-asawa naghanda na papuntang bukid. Naghaling na ng buntag mama, alas 6 pagkapin kaya nga pime. Sabi ko sa'yo, magdahan-dahan ka eh. Wala ko, amo yung ibubuwag tubig ng kalayo. At dahil wala pa rin silang mapagbilinan sa kanilang mga anak, iniwan muna nila ulit ang 2 sa kanilang kubo. Mong ginasaaran ng mga bata ma'am, og ayaw mo iyak mo lakaw mi ha, palitan mo na ako ice cream unya. Para makasigurong hindi makalalabas ang mga ito ng pinto, ikinadena raw nila ito. Kasi masipti ba, mga bata, kontra sa imong buhian, mga ligsya, mapapag-iro ba anak bitaw? First time na
po yun nga among gipadlakan ang balay. Yun na pala ang desisyon na uusig sa kanila habang buhay. Gikandaduhan dahil nila? Hindi naman sila gikakuan bro na. Kung sila kabalo mo kuba, ipasagdahan lang nila sila baon ka. Nagmay-may sa kagalingon. Kaya nagpili na lang ko. Hindi lang tumusunog kay naara ko. Dili na kuha na mga wala mga pumikadahuman nga maning anak ma. Naa kuno diha katiabaw man kuno. Katiabaw kuno kay nang igtabang. Hala oy, naluyo kayo oy. Ang ginuyo kayo ay namot lang. Giblame ginamo sila kay ngayon anak nga panghitabo ba nganong gipadlakan nila. Nga dili nila deserve untay ngun ana ang mahitabo nilang duha. Pero wala boy ginikanan nga makakuan nga mahitabo tong tua. Walay magkagusto nga ginikanan naman ang anak ng mga anak ko. Pero saan ba nagmula ang apoy? Wala may mga lighter pabilin. Taod ba yung mga lakaw? Adi siya mga lakaw. Amo yung ibubuwag tubig ng kalayo. Wala ko nabilin doon nga makasunog bitaw. Wala, katingalahan kayo. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Sinakaban Municipal Fire Station, posible raw na hindi tuluyang naapula ng mag-asawa ang baga mula sa pinag-initan nila ng tubig. Hindi nila na predict ma'am na may heat transfer po tayo. Yung init ng apoy pwedeng ma-conduction sa ilalim ng sahig nila. Kahit pinatay pa lang apoy, kasi light materials lang po. Gawa ng bamboo stick. May mga karton ng damit sa ibabaw ng sahig at mga higaan nila. Dito rin nakalagay lahat. Dili jud po ka to sa ilang ipang-Instagram kay init pa mida dugay-dugay pa nan lakaw. Makita man punta na mong naay kuan kanang nag-aso na. Pwedeng managot yung mga magulang dahil masasabi natin na hindi nila sinaalang-alang yung kaligtasan ng mga bata. Under the law, Article 276 ng Revised Penal Code, merong tinatawag na crime of abandonment of minor. Pwede pong makulong sila ng hanggang 12 taon pagkakulong. Sinasabi ng batas ngayon, hindi bababa ng 100,000. Any concerned citizen, pwede pong magsampa ng reklamo doon sa mga magulang as long as nasaksihan po nila yung pangyayari. Matubang yun may abot mo ni ana nga kaso. Kami nagdahom, ngita po may tao may palit og pamugas, taga-adlaw. Ang pagkamatay ni na Mark Anthony at Jimuel, dobleng dagok kina Jennifer. Lalo't nito lang ding nakaraang taon, ang siyang nabuwang gulang nilang bunso na si Wiljen namatay rin dahil naman sa dehydration. Sinugod mo siya sa ospital kay nabantayan nga nag-angos iyang ginhawa. Nakaihi mo siya dugo, matulangan inada nila matabang. Nganong sila may nauna, dapat kami unta ay kuwang nami. Samantala, nitong Martes, ang magkapatid agad ding inilibing. Uwi pa sila. Happy kayo kay taga-uli na ko. Naay mo tagbo. Naay nagdala na ko, tagbuon ko nila. Panay pan, pabuton ko nila. Dako po yung tamig panganday para nila. Amo silang istoryahan nga, dako ka ha, pulis ka, itong kinabagwangan, anaw na mo, ting ka na manghod. Amo istoryahan nga, magsundalo ka, kay isuki ka, riski ka sa tanan. Sina Jennifer at Wilfredo, pansamantala ngayong nakikitira sa bahay ni Leoniza. Sakit si kaayo. Nga, kanunay, maatubangan na, ug daw ang balay, apil pa, akong mga bata. Usahay, yama na lang nga, pakita to mo do. Pakita sila nga sa panitabo bitaw. Mara na may puwang gunahunaan na. Mara paglibog pa kaya mong hunahuna ba. Saan na pagbalay dayon nga, may katukod pa ba. Nadagan kay panghunahuna pa mag din. Na po mga bata, kaguol pa di. Pagid dawat tayon. Nag-conduct po tayo ng psychosocial intervention. I-refer po natin sila for a psychological evaluation. Matutulungan natin sila na maintindihan yung present situation nila at kung paano yung coping mechanism nila in order to restore their normal functioning. After ng thorough investigation po ng kapulisan, pag nakita po na wala pong negligence yung family doon sa nangyari, meron
meron po tayong mga financial assistance at yung possible relocation po ng pamilya. Sa mga parents, kung meron man kayong mga minor de edad na mga bata, kung maaari sana, huwag niyong iwanan na sila lang. Lalo na't huwag niyong ikulong, huwag niyong ikakadena. Kung umalis kayo, iiwan niyo sa mga relatives niyo. Kung tayo ay natrap sa isang bahay or anumang establishment, kuha lang tayo ng towel, basahin lang natin, tapos itakip po natin sa bibig po natin or sa mukha po natin ganyan para hindi po tayo masuffocate or pasukan ng usok. Saka tayo mag-roll like a baby. Dapat familiarize mo yung pintuan para makalabas. Kung ma'am magani mautrog anak, nga makaanak magani may utro, uhon, kaloy ang sige Ginoo. Mas gwapo yun nga ako ang asawa na yung ibilin kung nalay mangita basta ang atong anak. Nahiluna, na yung bantay ba. Basta wala manggid po na mo na tuyua nga maning ana na masunog. Sabi piginig kanan nga tuyoon bilin og mga kuan mga bata aron lang mga disgrasya. Ang paselo ay gid mi dong yung mama papa. Mga sugat na habang buhay napasan ng konsensya. At may mga kandado na kahit nabuksan ang nawala, hindi na kayang ibalik ng kahit na anong susi. Na kuno diha katiabaw man kuno. Katiabaw kuno kay nangagtabang. Walang perpektong magulang. Pero minsan, ang simpleng pagkakamali. Hallelujah sa bata do. Hallelujah, Ginoo ko, Lord Jesus. Nag-iiwan ng habang buhay na pagsisisi. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.